mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, ang dakilang Ama, ang pinakadakilang mga hasi ng binhi o aking may iniibig na mga kapatid. Wala siyang pinipiling lupa na kanyang hahasikan. Ang lahat ay pinagkakalooban niya ng binhi. Tigang man na lupa o tut man na lupa o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, hindi nga lahat ay nagkaroon ng bunga. Hindi nga lahat nagkaroon ng usbong o aking may iniibig na mga kapatid. At ang pinakamapalad at tumanggap ng kanyang binhi ay ang tinatawag na matabang lupa. Ang matabang lupa o aking mga iniibig na mga kapatid ay nahalintulad sa isang tao na pagkatapos marinig ang kanyang salita, ito ay kanyang sinusunod o aking mga iniibig na mga kapatid. Mahalaga ang salita ng dakilang Panginoon sapagkat nariyan ang kanyang lakas, nariyan ang kanyang buhay o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't laging binibitiwan ng kabatlayaan upang itanim sa inyo mga isip na anyay ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga taga-iglesia. Kayo kaya o aking na iniibig na mga kapatid ay matabang lupa. At sinusunod ninyo ang salita ng Diyos. Tumatalima kayo sa kanyang utos na walang pag-alinlangan o aking na iniibig na mga kapatid. Yan ngayon ang hinahanap ng kaitaasan. Sa mga mananampalataya na naniniwala, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming naniniwala, tama, subalit saan naroon ang kanilang puso. Maraming sumasampalataya, subalit marami pa rin ang lumilihis ng landas. Nagiging alipin pa rin ng kanilang kahinaan at karupukan ng laman. O aking may iniibig na mga kapatid, pahalagahan ninyo ang salita ng Diyos. Pahalagahan ninyo ang kanyang salita o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang salitang yan ang siyang magsisilbing kalasag at magsisilbing baluti ng inyong pagkatao laban sa mga lalang ng dyablo. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito na ang panahon kung saan ang kadiliman at ang kaliwanagan ay nagpipingkian. Kung saan ang mga marurunong sa lupa ay kinakitaan ng kataasan, kinakitaan ng kapalaluan o aking na iniibig na mga kapatid. At kayo na mga nag-aaral sa loob ng pato ng diway, sa inyong pag-aaral, itinuturo lagi na sa inyo ang tinatawag na panampalataya, kalakip ang pag-asa, isang pananampalataya na roon ang kababaang loob at kaamuan o aking may diibig na mga kapatid. Maraming kaluluwa ang nakakalimot na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat nagpapakapanta sila sa kanilang salita. Nagmamarunong sila sa kanilang sariling lakas o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga tama
ang sabi ng mga marurunong. Ang konting karunungan ay totoong nagiging kapahamakan ng isang ako o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming pantas ang nagsasabi na ang karunungan kadalasan ay naghatid sa kadiliman ng isang ako sapagkat hindi nila matalikuran ang sanglibutan. Hindi nila madaig ang sanglibutan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't kayo na nag-aaral ng kabanalan sa loob ng patro ng diway, sa pamagitan ng inyong pananampalatayang ipinakilala sa inyo ng dakilang Ama, daigin ninyo ang sanglibutan sapagkat dinaig ng Kristo ang sanglibutan o aking iniibig na mga kapatid. Kayo ay pinagkatiwalaan ng kanyang tungkulin na inilagay sa inyong mga balikat o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ito ay magagampanan ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Pinagkalooban kayo ng tungkulin sapagkat nagtitiwala ang dakilang Ama na ito ay magampanan ninyo ng buong puso't kaluluwa at walang pag-iimbot o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ito na nga ang panahon ng inyong mga palad ay iunat ninyo doon sa mga nangangailangan. Damhin ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, ang daing na mga kaluluwan hanggang sa ngayon ay nasa gitna pa rin ng mga mabigat na pagsubok sa buhay. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang material na bagay, tama, ang laging pangangailangan ng tao. Subalit ang isang matimyas na panalangin na nanggagaling sa dalisay na puso, ang siyang gagampanan ninyo, na naway makarating ito sa sinapupunan ng dakilang Ama at siyang makaakit ng kanyang awat kahabagan na siyang ihandog ninyo doon sa mga kaluwang na sa gitna ng mga bibigat na pagsubok sa buhay. Mapalad kayo, o aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat nasa sa inyo ang lakas at sigla ng iyong katawang naman. Mapalad kayo, sapagkat mayroon pa rin kayong tumutupad ng mga tungkulin sa loob ng patro ng diwa. Nasa sa inyo pa rin ang buhay o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't magmadali kayo at magmadali kayo ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng patro ng diwa na pahalaga ninyong panahon na dumadaan sa inyong mga harapan. Huwag na bang lumipas ang araw sa inyong mga buhay na hindi kayo makapag-ambil ng panalangin sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo nga, o aking nga iniibig na mga kapatid, ang panalangin isang tungkulin na kaatang sa inyong mga balikat upang sa ganon, kayo ay laging nakikipagniig sa harapan ng dakilang Ama sapagkat humingi kayo lagi na ng kanyang awat kahabagan sapagkat yan ang kailangan ng tao sa kasalukuyan. Hindi ang karangyaan ng buhay, hindi ang kayamanan ng buhay o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang kailangan ng tao sa kasalukuyan ay ang kanyang liwanag, ang kanyang karunungan na nagmumula sa kaitaasan. Bakit karunungan o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang karunungan ang siyang magbibigay kaaliwan ng kanyang puso. Ang karunungan ang siyang magbibigay paalala sa kanya na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na doon siya laging haharap, doon siya laging tutunghay at titingala sa itaasan upang sa ganon o aking may iniibig ng mga kapatid, anumang kahirapan sa buhay ay kanya itong malalampasan. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo na mga narito, palagaan ninyo ang araw ng dakilang Panginoon. Palagaan ninyo ang kanyang panahon
na inyong ihandog sa inyong mga sariling kakuan sapagkat ang panahon ng dakilang Panginoon ay panahon kung saan ang bawat isang mananampalataya ay sumusulit. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, ito ay ihahandog niya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ako ay merong ihahandog sa pangalawang Pangulo ng Lunduyan. Ito ay hindi lamang para sa kanya, sa lahat din na mga narito sa loob ng Lunduyan upang sa ganon, maalis ang tanong na bakit. Maalis ang tanong na bakit isang kaakuan. Ito ang handog ko sa iyo, mahal na pangalawang Pangulo, ang Santong Kasulatan, Genesis 2, 1 hanggang 3. Pakibasa. Sana ito ay maunawaan mo, mahal na kapatid. Ang aking karagdagan, Santiago 1, 22 hanggang 25. Pakibasa. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Kung gaano kahalaga ang isang mananampalataya ay hindi lamang palamuti ng kanyang sariling ako, kung hindi gumaganap ng kanyang tungkulin sa loob ng patron ng diwa, sa harapan ng dakilang Ama, at sa harapan ng kapwa. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu na walang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Ang kapatid sa isang Panginoon, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ipinagkakalob ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag sa lahat at bawat isang narito, at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang makaganap sa kanilang mga tungkulin. Sapagkat tunay, mapapalad ang pumaparito sa bahay dalanghinan ng dakilang Ama. At lalong mas mapalad ang mga mag-aaral na tumutupad sa bawat salita at mga utos na ipinagkakalob ng kaitaasan sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita ng dakilang Ama na siyang makapagbibigay kabusugan sa inyong mga kaluluwa at espiritu.
Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Marami ang tinawag sa kawalan. Binigyan ng pagkakataon upang makamuling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Marami ang nakarinig ng mga salita at katotohanan, mga patotoo, mga karanasan. Marami ang nakadama ng tunay na pag-ibig, pag-asa ng dakilang Panginoon. Subalit, kakaunti ang nakasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Kakaunti ang nagpatuloy sa kanilang mga tungkulin at ibinahagi ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. So, paanong kadahilanan ng mga bagay nito ay nangyayari sa isang aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat hindi buo ang kanilang mga sariling ipaghalo. Hindi sapat ang kanilang mga kaalaman upang tanggapin ng buo ang bawat salita na ipinagkakalo sa kanilang mga sarili. Subalit nung dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak, patuloy na kayo ay sinusuguan ng mga banal na espiritu ng mga aliw upang kayo ay busugin, upang ang kakalungan na iyan sa inyong mga sarili ay mapunan at kayo ay maging buo na magkakaroon ng bahagi sa harapan ng dakilang Ama. Sa bawat isang narito, naway ang inyong mga sarili ay buo na tumanggap ng mga salita at katotohanan, ng mga karunungan na sa inyo ay pinagkakalo. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay wala sa lamon. Naway ang inyong mga paa, aking mga iniibig na mga kapatid, ay malinis na kayo ay dumating sa bahay dalinganan ng dakilang Ama. Upang sa gayon, ang bawat salita na sa inyo ay pinagkakalo ng kaitaasan ay makuha ninyo ng buo. At ito ay inyong magamit sa pang-araw-araw ninyong buhay. Subalit, ang salitang iyan ay baliwala kung ito ay mananatili lamang sa inyong mga sarili at hindi isinasagawa. Sapagkat bao ang inyong pananampalataya kung ito ay walang gawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang ninanais ng kaitaasan sa lahat, bawat isang narito? Sa bawat panahon na dumating sa inyong buhay at nagkakaroon ng pagkakataon upang kayo ay makapanayam sa harapan ng dakilang Ama sa kanyang bahay dalanginan, ay naroroon ang inyong mga kisipan, damdamin at kalooban na handang tumanggap at gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang dakilang tungkulin ng bawat isa. Hindi lamang kayo na nandiyan at nakaupo at nakikinig aking mga iniibig na mga kapatid, kundi bagkus ang paggawa ng kanyang mga salita at utos ay kinakailangang bakahin, kinakailangang pagtiisan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mabuti at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag kayong mag-alinlangan na gumawa ng mabuti at ipagkaloob ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Ama. Gawin ninyong patuloy na malinis ang inyong mga kamay at dalisay, ang inyong mga puso. Upang sa gayon, kapag dumating sa lahat at bawat isang pagkakataon na kayo ay muling makapanayam sa harapan ng dakilang Ama,
kayo ay handa na gumawa sa kanyang harapan. Kayo ay handa upang tumanggap ng mga kabiyayaan na kinakailangan ng bawat isa. Sapagkat ang sanglibutan na inyong ginagalawan, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo magtatagumpay sa sanglibutan na ito kung wala ang mga turo, ang mga halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. Hindi kayo magkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili kung kayo ay hindi nakakapit sa tunay na puno ng ubas, kung kayo ay hiwalay, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa mga tuwid, ang bawat isa naway naririto na patuloy na ginagampanan ng kailang mga tungkulin. Manatili kayong nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Manatili kayong nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. At sa unti-unting pag-aaral, sa banay-banay na pag-aaral, ay unti-unti ninyo itong mauunawaan. Unti-unti kayong magkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At ito, ang tunay at banal na layunin ng dakilang Ama. Na bawat isang kanyang mga mag-aaral sa sanglibutan na ito ay magkakaroon ng pagkakataon upang muling makasiyasat sa kaharian ng dakilang Ama. Upang muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Ama. At higit sa lahat, kayo ay maging bahagi sa kanyang lipunan na itinatayo mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Naway ang bawat isa ay magpuri at magpasalamat sa araw-araw na buhay na kanilang tinatahak dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat ang patuloy na paggabay at pagtulong, pag-alalay ng kaitaasan ay naririyan sa inyong harapan. Naririyan sa inyong likuran. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Nasa inyong mga sarili na lamang kung kayo ay magpapatuloy, kung kayo ay magtatagumpay sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway ang bawat salitang ipinagkakaloob ng mga banal na espiritong mga aliw sa inyong harapan. Naway ito ay manatili at higit sa lahat inyong maisagawa sa buhay ninyo dito sa sanglibutan na ito. Muli ang bahagi ng kaitaasan, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas at ang isang liwanag at tayo muli maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto, sapagkat ang lahat at bawat isa ay tumanggap ng biyaya na nagmumula sa kaitaasan, na ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ng tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat, na kayo ay naririto sapagkat ang lahat ay tinawag, sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon, bagamat salat sa kaalaman, sa bawat paggawa, at gayon din sa pagsunod sa dakilang Panginoon, naririto kayo ay pinapasok sa tunay na paaralan ng buhay. Na ang bawat isa, mga inibig na mga kapatid, ay hindi na nga tatawagin pang mangmang sa salita ng dakilang Panginoon. Na kayo ay naririto hindi na lamang para sa inyong mga sarili, bagkus kayo ay naririto upang maglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon, upang magbigay at magbahagi ng inyong mga biyaya na natipon sa inyong mga sarili at ipagkaloob sa inyong kapwa.
na mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay inaasahan ng kaitaasan. Sa bawat paggawa na sa inyo ay ipinakikilala na hindi nga mananatiling tulad sa isang butil ng binhi, bagkus ito ay magiging tulad sa isang liwanag na daladala ng lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, ano nga ba ang liwanag na ito? Ito nga ba ay tulad sa isang hininga ng dakilang Panginoon? Tulad nga ba ito sa isang butil na itinatanim sa matabang lupa? Gayun din nga ba tulad sa isang gabay ng bawat kaluluwa na siyang nagnanasa, na siyang makapaglakbay patungo sa paanan ng dakilang Panginoon? Ano man ang bahagi ng pangunawa ng tao ayon sa liwanag, ito ay biyaya na nagbuhat sa dakilang Panginoon. At ano man ang tinanggap ninyo na nagbuhat sa dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid, ay tulad sa isang tungkulin na siyang ibinibigay sa lahat at bawat isa. Tulad sa isang pagkakatiwala na ang inyong Ama na nasa kaitaasan, bagamat hindi nga ninyo nakikita, ngunit naririto ang pananampalataya ng lahat at bawat isa ay inyong ang ibinibigay. Kayo ay nagtitindig ng inyong mga sarili sa bawat paggawa, sa bawat patotoo at pananampalataya na inyong kinamulatan dito sa pag-aaral. Ngunit mga inibig na mga kapatid, kung kayo man ay tumutungtong sa karunungan ng dakilang Panginoon, bakit ang tao ay patuloy na nanghihina? Bakit ang tao ay patuloy na nagigiba? Bakit ang tao ay patuloy na tumatalikod sa salita ng dakilang Panginoon at hindi niya maisagawa ang kalooban ng dakilang Ama? Magsipag-aral pa nga ang lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid. Huwag nga kayong masapat sa bawat biyaya na inyo lamang tinatanggap, bagkus sinuhin nga ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang inyong daladala? Ano nga ba ang pagdalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Ito nga ba ay tumutungo o nakararating sa paanan ng dakilang Panginoon? O patuloy pa rin ang paggalaw ng tao dito sa lupa? Patuloy pa rin ang paggalaw at pangsang-ayon ng tao dito sa sanglibutan sa bawat tinig na kanyang naririnig, ngunit hindi niya maisang-ayon ng kanyang sarili sa tinig ng dakilang Panginoon at hindi niya nga maisagawa sapagkat tunay, hindi nga kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga inibig na mga kapatid. Kung ang isa ay inyong iniibig, ang isa ay inyong hindi iniibig. Dalawa lamang ang siyang sa inyo ay naipakilala, ang buhay dito sa sanglibutan at ang buhay ayon sa Espiritu. Ano nga ba ang inyong higit na tinitimbang at nagbibigay sa inyo ng kalakasan? Ano nga ba ang higit na sa inyo ay nagbibigay ng kapayapaan o tunay na kapayapaan? Ano nga ba ang nagbibigay sa inyo ng tunay na karunungan upang kayo'y pabanalin, upang kayo'y malinis, upang kayo ay makasunod sa kalooban ng dakilang Panginoon? Mga inibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay naririto, hindi upang umani at patuloy na tumanggap, kundi darating ang panahon na kayo rin ay siyang magkakaloob at maghahandog. At ano nga ba ang inyong inihahandog, mga inibig na mga kapatid? Tatawagin nga ba itong malinis? Tatawagin nga ba itong banal? Tatawagin nga ba itong minasa? O ito ang hinihingi at kalooban ng dakilang Panginoon? Sapagkat kung hindi nga ganon, mga inibig na mga kapatid, ay pagbigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na patuloy na siyang umalam ng maraming bagay, hindi lamang sa buhay ayon sa sanglibutan, kundi umalam ng mga bagay na naayon sa Espiritu, mga bagay na nakukubli sa inyong mga pagkatao, tulad nga ng isang taong tumitingin sa kanyang salamin. Hindi lamang ang kanyang pang-anyo ang siyang kanyang nakikita, kundi ang kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang nilalaman ng inyong mga puso, mga inibig na mga kapatid? Ito ba ay ang Panginoon? Ito ba ay ang Diyos na sa inyo ay patuloy na nagbibigay ng kanyang pag-ibig?
at patuloy na gumagabay sa lahat at bawat isa. Nawa, kung ito man ang nilalaman ng inyong mga puso, mga inibig na mga kapatid, ano ang inyong isinasagawa upang maihandog nga din naman ninyo ang pag-ibig sa harapan ng dakilang Panginoon? Ano nga bang uri ng paghahanda ang inyong naibibigay kung kayo man ay tinatawag sa tungkulin? Ano nga bang uri ng pagtitiis ang siyang inyong handang ihandog para sa pangalan ng dakilang Panginoon? Tulad nga ng sa inyong mga nauna, mga inibig na mga kapatid, na ang buhay, ang dugo at pawis na siyang ipinagkaloob ng mga banal, ng mga apostoles, lalo't higit ng isang Kristo na lumakad dito sa sanglibutan. Dinaig niya ang sanglibutan, mga inibig na mga kapatid. At anong uri nga ng pagtitiis ang ginawa ng isang Kristo? Siya'y lumakad sa gitna ng mga tao. Siya ay nagbigay ng halimbawa. Siya ay nagbigay ng mga himala at pagpapagaling. Siya ay sumunod at patuloy na sumunod sa salita ng dakilang Ama. Na bagamat siya nga sa kanyang katauhan ay tulad sa isang Diyos, naririto, siya ay bumaba mula sa kaitaasan upang maghandog ng aral. Wala na ngang ibang biyayang higit pa sa aral ng isang Kristo, mga inibig na mga kapatid. Bagamat hindi ito ang hinihingi at patuloy na pinapanalangin ng bawat tao na nandito sa sanglibutan. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng kanyang kalooban. Ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan, hindi lamang sa bawat tao, kundi sa bawat nilalang na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang hininga, na sa inyo ay pinagkaloob ng isang espiritu. Kung mapagtatagumpayan lamang ng isang tao, wala na nga siyang hihilingin pa, kundi ang matupad ang kalooban ng iisang Ama na nasa kaitaasan. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturoan ng diwa, tunay na magpasalamat ang bawat isa, sapagkat ang iyong mga puso'y naririto na nagpaunlak sa isang paanyaya minsan pa. At naririto ang aking mga iniibig na mga kapatid, upang matupad ang isang utos ng bawat isa ay kinakailang mamahinga sa ikapitong araw. Gayon din ang bahagi ng kanyang ikapu ay maibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang bahagi na tunay na may kabanalan na dapat maihandog ng bawat isa. Kaya't kung papaano kayo ay tinuturuan at tinatanong sa kapanahunang ito na ang bawat pagdalo, tunay nga ba na ang bawat isa ay dumulog sa dambana ng dakilang Panginoon na tunay na nahanda, na iniwan ng lahat bago pumasok sa kanyang dambana. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang kailangan daladala ng bawat isa tuwing siya'y haharap at dudulog sa harapan ng dakilang Panginoon? Yung bagang maraming kahilingan, yung bagang maraming karamdaman, yung bagang maraming pangarap na nais niyong matupad sa inyong mga buhay, na sa bawat yung paggawa, ito ang maibigay ng dakilang Panginoon. At ano ang nagudyok sa tao sa mga bagay na ito upang ito ay kanyang hilingin? Ang kahirapan ng buhay na inyong tinatamasa sa inyong kapaligiran. Subalit ano nga itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa ng inyong mga mata at inyong mga tengay, tunay inyong takpan at tunay inyong. Huwag tingnan ang mga bagay na yan, sapagkat ang mga bagay na inyong nakikita ay di maglalaon at ito ay mawawala. Sapagkat ang buhay na binigay sa bawat isa
sa sanglibutang ito'y tunay na isang paaralan na ang bawat isa ay nag-aaral. Kaya't huwag niyong isipin sa inyong mga sarili na ito ang inyong tunay na tahanan. Ito ang tunay na kailanman ay dito kayo maninirahan. Mga iniibig na mga kapatid, isang bahagi ng pag-aaral na itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa na inyong maunawa ng pagkakalikha sa bawat isa sa inyo. Sino nga ba ang sa iyo'y nagluwal sa libutan ito na sa pamamagitan ng inyong mga magulang sa laman at dugo, kayo nga ay naisilang dito. Subalit ang buhay na yan at pagkakataon, mga iniibig na mga kapatid, sino nga ba ang nagbigay ng pagkakataon? Ito ang pagkakaluwal ng bawat isa ng ayon sa Espiritu, na upang inyong maunawaan na kayo ay nag-aaral sa sanglibutang ito upang ang mga bagay na marurumi at mali, ito ay inyong malinis. Kung magkagayon ang bahagi ng pagbubunga ng ayon sa Espiritu ay matamo ng bawat isa. At ano ang bunga na ito na inaasahan sa bawat isa o aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na pagbabago ayon sa kanyang katauhan. Na bagamat kayo'y narito sa paralang ito, na humaharap sa iba't ibang uri ng sitwasyon ng inyong mga buhay, naroroon ang bawat suliranin na laging iniiyak ng mga tao. Gayon din ang mga pangarap na inaasam ng bawat isa, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga hinlog, lalong-lalo na sa kanilang mga supling. Mga iniibig na mga kapatid, huwag maging gayon ang iyong tingin sa inyong mga buhay. Kundi tingnan nyo ang bawat isa sa inyong sarili na kayo ang supling ng dakilang Panginoon. At bilang supling ng dakilang Panginoon, kaakibat ng bawat isa ang isang tungkulin sa kanyang balikat. Na kung ito ay hindi nyo mauunawaan tunay na ang buhay nito ay magiging paulit-ulit hanggang sa inyong matutunan ang tunay na dahilan ng pagkakasilang ng bawat isa sa buhay na iyan. Kayo na tinuturuan at inilagay sa paralang katulad nito ay tinuturuan upang inyong makita na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa pagkain at tubig na kanyang iniinom, gayon din sa tahanang kanyang tinitirhan, kundi doon sa pagkain na nanggagaling sa kaitaasan. Na kung sino man ang iinom, tunay na ito ay hindi na mauuhaw. Gayon din ang pagkain ibinibigay ng kaitaasan na sino man kung siya ay kumain, siya ay di magugutom. At kung ito ay kanyang mauunawaan ang bahaging yan, ito man ay kanyang maibabahagi sa kanyang mga kapwa. Sa bawat kaluluwa na nangangailangan. At kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, naging epektibo ba ang inyong pakikipag-aral sa paaralang ito, na kung saan ang paaralang ito ay hindi nga naibigay sa bawat kaluluwa, kundi sa inyo na narito na nakakita at nagpaunlak. Ito ang sa inyo'y sinasabi upang inyong maunawaan na kung papaanong tinatalaga ng bawat isa ang pagkakapili sa Kanya ng dakilang Panginoon. Tunay, kayo ay pinili upang sa pamamagitan ng pagkakataong ito, kayo man ay mga tuto, upang ang mga maling paniniwala, kayo man ay hindi na nga dumuon. Kaya't ang mga bagong pag-aaral sa inyo'y ibinibigay upang sa pamamagitan ito, ang inyong mga sarili una ninyong maililigtas. Upang sa pamamagitan ng mga bagay ito, kayo man, kung kayo nga'y tunay na magsusumikap at kayo'y mag-aaral, at ibibigay nyo ng buong puso ang pagsunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Anong kadahilanan upang ang bunga ng Espiritu na yan ay hindi limitaw sa bawat isa? Sapagkat kinakailangang magbunga ang bawat isa upang ang bawat pakisikap na yan ay magkaroon ng kabuluhan. Subalit ano nga ba ang kabuluhan ng mga pagkisikap na inyong ginagawa, mga iniibig na mga kapatid? Kung ang lahat ng yan ay naroroon lamang
sa gantimpala ng sanglibutan na hinahangad ng karamihan. Huwag nga kayong tumulad sa karamihan o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi buksan ninyo ang inyong mga diwa, sapagkat marami ng halimbawa ang naipakita sa bawat kasaysayan ng aklat, ang banal na aklat, upang maipakita ano nga ba ang kinakailangang gawin ng isang tunay na mananamba. Ano nga ba ang kinakailangan niyang sundin upang siya ay tuluyang maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Gayon pa man, o aking mga iniibig na mga kapatid, inyo rin namang nalalaman na sino man ang sumusuway at dumudoon sa sarili niyang kalooban, tunay na siya ay di nga nagtatagumpay. At ang kasaysayan ang siyang magpapatunay sa mga bagay na iyan. Kung kaya nga't kung ang mga aral na ito ay inyong pinagdaraanan, ano nga ba ang nilalaman ng inyong mga kaisipan? Ano nga ba ang naglalaro sa inyong mga katauhan? Kayo bagay nalilito. Ang pagkakilala ba sa iisang Panginoon ay hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan? Ang Panginoon ba ay siya lamang daluhan upang lahat yung kahilingan ay mabigyan? Ito baga yung hinahanap ng bawat isa o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag nawang mangyari, sapagkat kayo ay nagbigay na ng mahabang panahon ng pag-aaral sa paturoang ito, na siyang nagtuturo sa inyo upang ang inyong buhay sa panahonang ito'y magkaroon ng higit na direksyon mula sa mga nakaraan. Kaya't inyong tingnan ng inyong mga buhay. Ito na nga ang bunga ng paggawa na naganap sa inyong mga buhay. At kung ito ay hindi pa mapapagtagumpayan katotohanan, ang buhay na yan ay paulit-ulit hanggang sa ang katotohanan ay inyong matutunan. Mga iniibig na mga kapatid, bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili sa panibagong pag-aaral na inilalahad ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Nabigyan yung kusang inyong mga sarili na subukin ang kanyang kapangyarihan. Hindi upang tuksuhin ng dakilang Panginoon, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita, ang kanyang patotoo sa inyong mga buhay ay inyong mapatunayan na ang kanyang patotoo sa katunayan ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na pag-asa, nagtuturo sa bawat isa upang ang kamalian ay di niya magawa. Ang kasalanan, dito siya ay makalaya, nang upang sa gayon ang kamatayan ng isang espiritu ay hindi nga ninyo makamit, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang espiritu ng dakilang Panginoon na naipagkaloob sa bawat isa, ito ang kanya sa inyo'y ibinibigay upang ang tunay na kabuhayan at tunay na buhay na walang hanggan, ito ang kanyang maipagkaloob sa bawat isa. Kaya't ang inyong mga sarili inyong ihanda, inyong linisin, inyong turuan, at gawin ang mga bagay na nararapat upang ang bawat panahon na yan na inyong inilalagi, tunay na magbigay sa iyo ng tunay na kabuluhan, tunay na kapayapaan, at tunay na pananampalataya na nais maibigay ng dakilang Panginoon. Ang Panginoon ay tunay na mabuti. Subalit ang kanyang katarungan tunay na dadaan sa bawat isa upang ang bawat isa ay hindi lalakad ng isang bulag, kundi tunay na nakakakita ng kanyang daan. At ito ang bahagi na sa inyo aking iiwan, at harinawa ang aking mga iniibig na mga kapatid lagi na ay naroroon sa pagsusumikap sa pag-aasa na kung saan ang dakilang Panginoon ang siyang tunay na gagabay sa bawat niyang paggawa. At hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan
na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa kapatagang lupang ito nga, sa pakikipamuhay ng tao nang siya ay nilikha, naroon sa kanyang paglakad, tinatanaw niya kung ano ang kanyang patutunguhan. At di ba nga, kung kayo ay lumalakad, may pagkakataon na nililingon ninyo ang inyong pinanggalingan. Ngunit ang iba naman ay hindi. Kung paano ang isang Lot ay hindi nilingon ang kanyang pinanggalingan sapagkat naroon ang mga bagay na hindi ka nais-nais at ang bilin ng Diyos. Huwag siyang bilingon habang isang Sodom at Gomora ay naroon at ginigiba at sinisira sapagkat lumihis sa kautusan, ilabag ang batas na makalangit. Kung kaya nga naroon man ang maraming pagmamahal at pagsisikap ng tao, tunay nga na ang pagsunod ay hindi niya nilingon habang ito ay dinudurog. At upang sa gayon ang isang simula ay maganap sa isang mag-aaral na kung paano nga na kung kayo ay nakakilala sa ganitong pag-aaral at nanggaling kayo sa maraming pag-aaral na marami kayong katanungan at marami kayong dinanas na hindi nga masagot ng inyong mga kaisipan, maraming pangyayari na hindi nyo matanggap. At ang pakiramdam ninyo, ang lahat ng ito ay isang parusa. Ngunit sa loob ng paturoang ito, ang lahat ay may kasagutan. At sa kasagutan na yan, aking mga minamahal na mga kapatid, magpakatatag kayo at unawain ninyo, sapagkat ang lahat ng iyan ay isang paraan at proseso na kung paanong lilinisin ang tao sa kanyang kalagayan. Nang alitigtigin ng laman ay tunay na mas nanadaig sa kapanahunan ito. At mas higit din kung paano sa kapanahunan ni Lot, ang alitigtigin ng laman ay nanaig. At kung paano ang Diyos, hindi niya hahayaan ang mga bagay na alitigtigin ng laman ay mas hihigit sa kanyang kapangyarihan. Kung kaya nga naroon ang isang pagbabago at muling pagsilang ng isang pag-asa at liwanag, ganun dinawa na inyong harapin at kilalanin na sa bawat inyong dinaranas na pag-aaral o tinatawag ng iba na parusa ay laging may simula, laging may pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay tunay nga na pag-ibig, bagamat ang tao ay laging tinitimbang ang kanyang mga nakikita, ang kanyang mga dadarama, sa kanyang nakikita kung paanong ang kanyang kapwa ay mas nakahihigit sa yaman, sa kaanyuan, sa kalagayan, ganun din sa karunungang panglupa. Kung matututuhan lamang ng tao na ang lahat ng bagay ay may pagkakapantay-pantay at naaayon ito sa ibinibigay na pag-aaral, tunay nga na siya ay magpapatuloy na lalakad at hindi nga niya lilingunin ang mga bagay na kanyang panghihinayangan at ganun din ang mga bagay na ikasasakit ng kanyang kalooban kung hindi siya ay mananampalataya ng lahat ng bagay na kaganapan na nagaganap sa kanyang pagkatao ay naaayon sa mabuting layunin ng Diyos at kagustuhan ng Diyos upang sa kanyang kalagayan
ay maunawaan niya kung sino nga ba siya at ano ang layunin niya sa kapatagang lupang ito. Isang dakilang layunin ng pagpapakabuti, nang ganun din sa kabutihan na kanyang matutunan ay maituro din niya sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, upang sa gayon, kung paano ang daigdigang ito ay maraming kagulumihanan na nagbibigay ng mga damdaming hindi karapat-dapat, naway kayo hindi maging bahagi at kayo maging kabawasan at maging karagdagan kayo ng pag-asa sa lahat at bawat isa, lalo't higit doon sa mga nadilimhan ang kaisipan at ganun din sa mga may karamdaman o kakirutan ng laman na tunay nga na kapanahonang ito ay maraming karamdaman ang tila baga hindi kayang gamutin ng karunungan ng tao kung hindi ang makagagamot lamang. Tunay na ang bisa ng gamot ng kaitaasan na laging ay ibababa sa isang nananampalataya na ang Diyos ang pinakamahusay na manggagamot, nagagamot sa lahat ng uri ng karamdaman sa kapatagang lupang ito. Maging ito man ay dumating sa mga bagay na kung saan ang katawang lamang iyan ay tuluyang masira. Alalahanin ninyo na kung paanong binuo ng Diyos ang sanglibutang ito ay maaari rin kayong buuin ng Diyos upang sa gayon, tunay nga na kung ano ang ipinataw sa inyong mga balikat na tungkulin ay inyong magampanan. At kung ito ay inyong magampanan, ang katagumpayan nga ay sumasa inyo, aking mga minamahal na mga kapatid. At ang nagtagumpay sa kapatagang lupang ito ay lagi nang magsisilbing liwanag sa lahat ng nagugulumihanan at kung paano nga na ang kasaysayan ng isang Hesukristo ay natatanaw nyo o nasasaksihan nyo pa rin sa mga sandaling ito at sa mga kapanahonang ito kung paano ang nariyan ang inyong mga kapatid na nakapagbibigay ng tulong sa mga may karamdaman. Ganon din ang mga pangitain na nagbibigay sa inyo ng paghahanda kung paano ang inyong mga sarili ay hindi magkakaroon ng pagkatakot at mananatili ang inyong panampalataya ay isang halimbawa ng kung paano ang isang Hesukristo, bagamat wala sa katawang laman, ang kanyang espiritu ay nananatili sa sandaigdigang ito upang magkaroon ng maraming kasangkapan na ipakilala sa tao at ipadama sa tao na mayroong isang Diyos na dapat panampalatayaan, na mayroong isang Diyos na nakatatanaw at nakababatid ng inyong mga gawa at higit sa lahat ng inyong mga iniisip at kung paano nga bang ano ang nakatanim diyan sa inyong mga puso. Kung paanong tinaniman ng Diyos ang inyong mga puso ng isang butil na kung saan ang butil na iyan ay lalaki nga at magiging puno at ganun din mamumunga ng mas marami pang pag-ibig na kung saan ang tunay nga na makapipitas ay makalalasap ng katamisan nito at hindi ang kapaitan na lagi na'y natitikman ng tao sa sanglibutang ito sapagkat lumilihis sa tunay na katuruan ng isang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, sa kaorasang ito, lagi na'y magpuri kayo at magpasalamat sapagkat ibinigay ninyo ang inyong mga sandali upang ang liwanag, ang karunungan
na hindi nga nagsasawang ibinababa ng kaitaasan, ay tunay nga na inyong matanggap. At kung inyong matanggap, nawa, ito ay inyong maisabuhay at hindi lamang mananatili sa inyong mga pandinig at mamumutawi sa inyong mga labi, kung hindi ang tunay na paggawa na lagi na'y hinahanap sa inyo ng kaitaasan, ganun din ng mga tao sa inyong mga kapaligiran na lagi na'y pinagmamasdan ang inyong mga gawa. Naway maging mabuti kayong halimbawa, aking mga minamahal na mga kapatid, bagamat dumarating ang maraming ikakabalisa ng tao sa mga kapanahonang ito, ay tunay na magpakatatag kayo kung paano ang kasaysayan sa banal na kasulatan ay maraming sumunod at nagtagumpay at nagpakatatag, naway maging katulad kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aral, Mateo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Sa bawat pag-aaral nga na ginagalawan ng isang mag-aaral, naroroon ng pagkatutong kinakailangan upang ang kanyang paghakbang patungo sa dakilang Panginoon ay maging malapit at maging kaiga-igaya. Na sa pagkakatutong ito ang pananampalataya ay nagiging matatag, ang karunungang ipinagkaloob ay nagdudulot ng katalinuhan sa isang mag-aaral upang sa kanyang pagpili sa bawat bagay na nariyan sa kanyang harapan ay nananatiling naninindigan ang kanyang pagkakakilala sa dakilang Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buo, ang kanyang salita ay tunay, ang kanyang salita ang kadahilanan upang ang bawat kahinaan na mayroon ng isang laman ay mapalitan ng kalakasan. Kalakasang nagmumula sa kanyang kaluwalhatian upang ang bahaging nagbibigay talungsira at nagbibigay panakip sa paningin at nagbibigay panangip sa bawat taingang nakakarinig ay kayo aking mga iniibig maging buo sa lahat ng aspeto ng inyong mga espiritu upang sa inyong paggalaw hindi kayo maparam at lumiko sa matuwid na daan. Sapagkat kayo'y tinatawagan hindi lamang upang makadaupang palad ng dakilang Panginoon sa kanyang tahanan. Na kayo'y narito, nakikinig, naghihintay ng kabiyayaan ng dakilang Panginoon maging ang inyong mga espiritu na makadama ng kapayapaan sa bawat oras at pagkakataon. Higit sa mga ito kung bakit kayo tinatawagan ng kaitaasan aking mga iniibig. Sapagkat ang pagkakatiwala ng dakilang Ama ay nalahad sa inyong mga palad. At kung ang pagkakatiwalang ito'y buo, na tinatanggap ng inyong mga espiritu at ng inyong mga laman, nalalaman ninyo na inyong pagparito ay pagkakataon upang muling makapag-aral sa harapan ng dakilang Ama. Na anuman ang inyong tatanggapin ay magiging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay.
na sa bawat karunungan na inilalahad sa inyo aking mga iniibig, ito ang inyong magiging sandigan upang hindi kayo malihis ng landas, upang hindi magkaroon ng pagtitimbang-timbang ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban sa mga bahaging inyong nakakadaupang palad sa sanglibutang ito at sa bahaging inyong nararamdaman sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat ang matalinong mag-aaral, nalalaman niya ng lahat ng bahagi na mayroon ang paturuan ng buhay ay tuntungan lamang kung papaano niya isasabuhay ang bawat ebanghelyo ng dakilang Ama, na ipapakita sa kalangitan na anuman ang dumating, mananatili't mananatili ang bawat mag-aaral na yan sa salita ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaluwalhatian, upang ang tunay na kaluwalhatian at kabanalan ang maging kaagapay ng inyong mga espiritu, at ito din ang magdadala sa inyo sa tuwina ng inyong panunumbalik sa salita ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y managana ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo ngayon at magpakailanpaman. Tunay ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay dakila para sa lahat, sapagkat ito ang nagbubuklod sa bawat isa na kung paano ang pag-aaral ay pinagiging isa sa pamagitan ng bawat pananampalataya ay tunay nga ang nilalayon ay ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, maraming mag-aaral ayon sa Espiritu na kung paano pinatuhanan ng kaitaasan nang upang sa ganon ang bawat isa ay mabuksan at pagpatuloy sa isang gawaing kabanalan na nauukol ayon sa ginampanan ng dakilang guro na simula pa ng una. Mga iniibig kong mga kapatid, nagpapatuloy kayo ayon sa biyaya ng dakilang Panginoon upang ang pagkakaisa sa pagpuri sa isang dakilang Diyos na mapangyarihan na ito'y maging masagana sa bawat puso't isipan ng bawat isa. Kayo na tinaniman ng bawat buto ay nagsisitubo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Nagiging masagana ang ani sa bawat nasasakupan ng upang na sa ganon maraming kaluluwa ang makaganap ng sa ganon ng bawat salita ay maging pagkain at inumin ng bawat espiritu. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong bumitaw sa pag-aaral, maging anuman ang kagipitan sa buhay, sapagkat dito nasusukat ang isang mag-aaral na sumusunod sa isang guro. Mga iniibig ko mga kapatid, kayo na bilang mag-aaral ay tunay ngang sinubukan at susubukin pa upang nang sa ganon makita ang tunay na layunin na sa inyong puso. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong humatol ayon sa inyong nakikita. Iisa lamang ang sa inyo'y maghusga, kundi ang sa kaitaasan na makapangyarihan sa lahat ayon sa inyong mga naipon na gawa. Kayo ay magsigawa na magsigawa
nang walang tinitingnan na anumang bagay at hindi naghihintay ng anumang kapalit sa buhay. Maging ito man ay kahirapan ng isang laman, ngunit itinataguyod ang salita ng Diyos sa kanyang pagkatao at upang nang sa ganon, maging sulat kayo ng inyong mga kapwa na mayroon laman at sa isang espiritu nang upang nang sa ganon, kayo ay maging isang kasangkapan na mula sa kaitaasan na nagbibigay ng liwanag mula sa dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magningning nawa ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa, sapagkat wala nagpapatunay kung hindi ang kaitaasan sa pamamagitan ng mga kasangkapan. Kaya nga't ang bawat isa ay pinagbukod-buklod upang nang sa ganoon, sa gawain ay matanaw ang isang liwanag mula sa kaitaasan, na ito ay binababa sa tuwing ito ay may gawain at sa tuwing ang bawat isa ay tunay nga na puspos ng Espiritu Santo o kayo na mga sinuguan ng kaitaasan ay huwag mag-alinlangan kung hindi bagkos ipagpasalamat ninyo sapagkat kayo nakaaganap ng mga tungkulin na ayon sa inyong pinatong sa mga balikat. O mga iniibig ko mga kapatid, daman-daman ninyo na sa inyong pagpasa ng krus ay tunay kang napaagang sapagkat kayo'y tumutupad ng mga gawain mula sa kaitaasan. O mga iniibig ko mga kapatid, dalhin ninyo ang ebanghelyo nang walang nakikita sa inyong paligid kung hindi bagkos ang inyong pagsunod sa dakilang Panginoon na itong inyong patunay nang upang sa ganon kayo ay nakapag-iipon sa hindi nakikita sa maraming bagay mula sa kaitaasan at kayo ay tunay nga na paghahandaan ng dakilang Ama sa kaitaasan ayon sa inyong mga nagawa. Huwag niyo nang isipin ang anumang bagay sa inyong buhay sapagkat ang mga nakikita ay tunay nga na ito'y maiiwan din naman, mapupunta sa kanyang pinanggalingan. Ang nagmula sa lupa ay babalik sa lupa. Ngunit, ang mula sa dakilang Panginoon na hiningahan ng Espiritu Santo ay siyang magbabalik ayon sa kanyang kalagayan. O mga iniibig kong mga kapatid, kayong naway magpatuloy nang upang na sa ganon, matamo nyo ang tunay na bunga na kaigaya sa harapan ng dakilang Ama. At ito ay magpatuloy pa at magsirami ng upang na sa ganon, sa pagiging kasangkapan ng kaitaasan, marami kayong matulungan ng mga kaluluwa na nais din mag-aral ng tulad nyo na inaralan sa paaralan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, ipagpatuloy ang bawat isa sa paglilinis, sapagkat tunay nga, habang nasa laman ay mayroong karamihan. Ngunit, ang gawaing kabanalan ay sa inyo'y laging nahanda at nagpapatuloy sapagkat nalalaman ninyo na sa inyong pananampalataya ang biyaya ng dakilang Panginoon ay sa inyo'y nagsisiyaman. Nagsisikap kayo na makita nyo o ipakita nyo sa dakilang Panginoon na kayo'y sumusunod sa pag-aaral. Mga inibig ko mga kapatid, damahin ninyo sa inyong puso, sa inyong mga kaluluwa na tunay nga na ang pag-aaral mula sa kaitaasan ay tunay nga na ito'y nagbibigay kaangatan sa bawat espiritu. Huwag na kayong magalinlangan pa sapagkat tunay nga na kayo'y sinubok na simula pa ng una at darating din sa inyo ang mga pag-aaral ng kaantasan muli upang nang sa ganoon kayo'y maging karapat-dapat sa pagganap ng tungkulin. Huwag kayong sumuko sa anumang bagay na darating pa. Sapagkat tunay na ang dakilang Panginoon, siya rin naman ay nagbata. Ngunit ang kababaang loob ay nasa Kanya. Ang pagsunod sa dakilang Ama ay nasa Kanya. Kaya tinanggap niya ang kalatian mula sa dakilang Ama. Gayon din tinitignan ang bawat isa sa Kanyang pagtupad ng tungkulin. Kaya nga't huwag maglikat. Huwag nang tingnan pa ang sa paligid kung hindi ang nasa puso ay ang dakilang Panginoon na unti-unti sa inyong maglilinis sa inyong mga kalooban
nang upang nang sa ganoon, sa inyong pagkapatuloy, ang bawat isa ay maging isang tahanan ng dakilang Panginoon na tumatayo sa isang matibay na haligi na itinayo ng dakilang Ama sa isang batuhan na hindi matitinag kung anuman ang dumating na unos at sa inyo'y wala ginawa sa inyong pagganap ng mga tungkulin ay sumainyo ang basbas ng dakilang Panginoon sa pangalan ng isang Diyos na makapangyarihan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ipinalaganap at patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo na kanyang mga anak, na sa pamamagitan ng inyong pagparito kayo ay makakatagpo ng bahagi ng para sa Panginoon. Na sa inyong pagparito kayo ay tunay na matututo ayon sa kanyang mga gawa, ayon sa kanyang layunin, na ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makahandog at makabuo para sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng dakilang Panginoon, ito ba ang inyong nililinis at patuloy na binabaka sa inyong mga katwiran? Ito ba ang inyong binibigyan ng pagkakataon upang ang bawat isa sa inyo ay makatagpo at patuloy nga kayong makakita sa kanyang harapan? Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, nararanasan ninyo ang bahagi ng inyong mga espiritu na binubuksan sa tuwina, pinapaalala sa tuwina na kayo ay kanyang mga anak, na kayo ay tunay na gumagawa at kayo'y mga mabubuting tupa na sumusunod sa kanyang paturuan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng dakilang Panginoon ay patuloy na binibigay sa kanyang mga haligi. Na sa inyong mga salita, tunay nga kayong tatawaging karapat-dapat. Tunay nga kayong mayroong kabanalan, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili. Ito ang ninanais ng inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, ganito ba ninyo nakikita ang isang pag-aaral sa buhay na ito? Na sa pamamagitan ng mga salita ng dakilang Panginoon, kayo ay patuloy na inaalalahanan at patuloy nga ninyong binubuksan at nininilay-nilay ang inyong mga sarili sa kanyang salita. Na bagamat ang salita ay patuloy na sa inyo'y binibigay, narito inyong pinag-aaralan sa inyong mga pagkatao. Anong kinakailangan kong gawin upang nang sa ganun, ang kaharian ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mapalapit sa bahagi ng inyong mga pagkatao. Anong kinakailangang mabago sa inyong mga pagkatao upang sa pamamagitan nga nito, kayo ay tunay na maging isang banal sa kanyang harapan? Sapagkat ang tao ay patuloy na gumagawa sa sanglibutan ito. Naaalala ba ninyo sa inyong mga sarili? Kayo'y hindi taga sanglibutan, bagkus kayo ay nagmula sa dakilang Panginoon. Bagkus kayo ay tunay na patuloy na binibigyan ng pagkakataon sapagkat nalalaman ninyong kayo'y babalik sa kanyang kaharian. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay nagbabahagi sa tuwina sa bawat isa sa inyo. Huwag nga ninyong itakip ang inyong mga sarili sa katotohanan. Huwag nga ninyong kalimutan ang inyong mga pagkatao, na bagamat ang buhay na ito ay tunay nga sa inyong naghahandog ng kasarapan, ng kaligayahan, ng kalungkutan. Ngunit masigit nga ninyong hanapin sa inyong mga pagkatao ang bahagi at salita na nagmumula sa dakilang Panginoon.
na ang inyong tutunguhin sa inyong mga sarili ay tunay ngang hindi na nga mga bagay na sa inyo ay tunay na nakikita sa sanglibutang ito. Sapagkat sa inyong mga pagkatao, kayo ay natuto na. Kayo ay patuloy na gumagawa at sa tuwin ay hinahanap ninyo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang mga gawa upang ito ay maisabuhay, upang ito ay tunay ngang magkaroon sa inyo ng bahagi ng katotohanan na kailanman ay hindi na nga kayo paroroon pa sa kasamaan, bagkus sa inyong mga sarili, kayo'y patutungo sa daang matuwid ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, saan nga ba ninyo nakikita ang kinabukasan? Saan nga ba ninyo nakikita ang inyong mga sariling sumusunod? Saan nga ninyo nakikita ang inyong pagsuway? Ay tunay ba ninyong nakikita sa inyong mga pagkatao? At ano ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at patuloy na binubuksan? Ibigin ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat, na kailanman ang inyong mga sarili ay patuloy nga ninyong maitutuwid sapagkat nalalaman ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y tunay na sisidla ng dakilang Panginoon. Na ang inyong mga salita ay tunay ngang kakapulutan ng kabanalan, na ang inyong mga gawa ay tunay ngang kakapulutan ng bahagi ng karunungan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga gawi ay tunay nga ninyong pagbubungahin sapagkat nalalaman ninyong ito ang karapat-dapat na ihandog sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga pagkatao ay tunay nga ninyong bibigyan ng pagkakataon na mapagkaroon ng isang kapayapaan sapagkat nalalaman ninyong malibang makita ninyo ang kapayapaan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa katwiran ng dakilang Panginoon, hindi kayo makakasunod sa kanyang mga bahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay patuloy na naghahanap ng isang tapat na mag-aral na sa inyong mga sarili patuloy ninyong binabaka sa inyong mga pagkatao. Huwag nga ninyong pagsayangin ang isang buhay na sa inyong pinagkaloob. Huwag nga ninyong pagsayangin sa inyong mga sarili ang karunungang na sa inyo ay patuloy na ibinibigay. Huwag nga ninyong makita ang kalabisan ng mga bagay na sa inyo tunay na binibigay. Bagkus sa inyong mga pagkatao, ito inyong gawing tungtungan upang ang kaharian ng langit ay inyong ang makita at higit na lalo'y maabot at kayo'y makabalik sa paturuan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng dakilang Panginoon ay nag-uumapaw sa bawat isa sa inyo. Ngunit ang isang bahagi ng inyong mga pagkatao, nakikita ba ninyo kayo'y gumagawa, na kayo ay tunay na sinusunod, na kayo ay tunay na nagkakaroon ng kagalakan sa inyong mga puso sapagkat kayo'y nakapaglilingkod na sa maliit ninyong kakayahan, kayo ay tunay na nagkakaroon ng isang kapayapaan sa inyong mga sarili sapagkat nalalaman ninyo kayo ay tunay na tumitindig sa pananandakhin ng Panginoon at inyong ipinaglilingkod ang inyong mga sarili upang makagawa at makatagpo ayon sa kanyang mga utos. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang mayroong ninanais. Naisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na magkaroon ng isang mabuting mga gawa, na kayo ay tunay na magkaroon ng isang kapayapaan sa inyong mga sarili, na bagamat ang inyong mga pagkatao ay patuloy pa rin nagnanais, patuloy nga kayong makontento sa bahagi ng dakilang Panginoon, na anuman ang inyong nilalasap ay tunay nga ninyong bibigyan ng isang bunga sapagkat nalalaman ninyong ito ay bahagi ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga pagkatao ay tunay ninyong ang bibigyan ng pagkaamo sapagkat nalalaman ninyo ang pagkaamo sa harapan ng dakilang Panginoon ay isang paraan upang kayo ay tunay na makaahon sa sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng dakilang Panginoon ay ang kanyang pag-ibig, na ang inyong harapin sa buhay na ito ay tunay nga kayong magsipagtagumpay. Tunay nga ninyong sikapin sa inyong mga sarili at sa inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo sumusunod sa mga bagay na inyong ninanais bagkus sa inyong mga sarili. Kayo ay tunay na makatagpo at makatanim ng isang bunga, na kayo ay tunay
na magkaroon ng isang karapat-dapat at mainam sa tuwina, sapagkat ang pananatili sa harapan ng dakilang Panginoon ay tatawagin nga sa inyong karapat-dapat. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay tunay na sa inyo'y nagtuturo na ang inyong mga salita ay tunay nga ninyong bigyan ng pagkakataon upang inyong mapag-aralan, sapagkat sa inyong mga salita at sa inyong mga gawa, kayo'y hahatulan at higit na lalo, kayo ay tunay na hanapan ng isang karunungan na sa inyo ay tunay na mananatili hanggang sa inyong mga kamatayan. At ito ang pag-aaral sa inyong mga espiritu. Ito ang pag-aaral na sa inyo ay binubuksan at pinapaalala sa tuwina na hindi lamang kayo gumagalaw sa sanglibutang ito, bagkus sa inyong mga sarili narito ang isang handog ng dakilang Panginoon, ang kanyang salita, ang inyong mga espiritu na kanyang kabahagi. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral, patuloy nga kayong binibigyan ng kalikasan, patuloy nga kayong binibigyan ng kalakasan ng dakilang Panginoon. Patuloy nga ninyo itong gamitin sa kanyang salita. Patuloy nga itong maging isang sandata sa inyong mga pagkatao na kailanman ay hindi kayo iiwan ng dakilang Panginoon, bagkus sa inyong mga sarili. Narito kayo ang isang pananampalataya ng inyong mga puso ay tunay nga ninyong babakahin ang sanglibutang ito. Tunay nga ninyong babakahin ang inyong mga kaakuhang iyan, bagkus sa inyong mga sarili. Kayo ay tunay na mananatili sa kanyang salita. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ano nga bang sinasabi ng inyong puso tungkol sa una niyong pag-ibig? Nanaalala niyo pa ba at nakakapanatili pa ba ito sa inyong pagkatao? Ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ang una mong pag-ibig, anong bahagi na mula sa Diyos ang iyong malilimutan? Anong mula sa Diyos na hindi mo maaalala? Hindi ba dumuroon ang puso ng tao sa pag-ibig? At lagi na ang pag-ibig na yan ay naging pasan-pasan ng kanyang pagkatao. Ano pat kung ang pag-ibig na yan ay mawawala, patuloy hinahanap ng tao? Hinahanap niyo ba ang inyong unang pag-ibig? Bagamat bawat isa'y binigyan ng karapatan na makabahagi sa sanglibutan, hindi rin naman inaalis sa bahagi ng karapatan na yan ang tao ay makapili. Pero hindi rin yung mahihiwalay sa inyong mga pagkatao ang tinatawag na responsibilidad. Itong isang bahagi na lagi nang ipinapaalala sa bawat isa. Ito rin ay tinatawag na pag-ibig. Alin nga ba rito aking mga iniibig ang higit na magiging matimbang sa iyong puso? Ang iyong bang tungkulin o ang iyong karapatan ayon sa kalayaan? Lahat sila ay tinawag na pag-ibig, ngunit lahat sila ay nagdudulot sa tao ng bahagi ng bawat paggalaw na naririto ang tao ay kailangang mamili. Ano ang pinipili ng bawat puso? Ano ang ninanasa ng bawat damdamin? Ano ang inyong nabubuo sa inyong sarili? Sapagkat kung ang lahat naman nito'y nagkakaroon ng kabuuan, makikilala niyo kaya ang tunay na larawan ng inyong paggawa? O marahil ay hindi na, ngunit tatawagin mo pa rin itong pag-ibig. Sapagkat lahat ay tinatawag na handog, lahat ay bunga ng isang paggawa. Ano pat sa kalagayan na yan, bawat isa sa inyo, aking mga iniibig, patuloy lamang gumagalaw, na hindi niya na nga sinisino kung saan siya pumaparoon at pumaparito, ngunit mapalad ang bawat isa. Sapagkat mayroong tinatawag na kapahingahan, at ang kapahingahan na yan ay nasa Panginoon.
Kaya nga sa bahaging ito, sa bawat sandali na kayo nakikipagniig sa pangalan ng Panginoon, naramdaman niyo ba ang kapayapaan? Naramdaman niyo ba ang kapahingahan ng inyong puso, ng inyong pagkatao, lalo na ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Nadaman niyo ba ito aking mga iniibig? Sapagkat ito ang ninanasa ng Panginoon na inyong maramdaman, kayo ay magkaroon ng kapahingahan. Ninanasa ng Panginoon ang isang bahagi ng pag-ibig na maunawaan nyo na nagbubuhat sa Kanya ay kapayapaan. Pagbibiyaya, pangangalaga, pagbibigay ng karunungan at pag-ibig. Lahat ng bagay na mabuti at mainam. Itong ninanasa ng Diyos na inyong makuha sapagkat kayo'y naririto dahil sa Kanyang pangalan. Hindi nga ba kayo nagtitipon dahil sa pangalan ng Panginoon? At kung ito ang kadahilanan na aking mga iniibig, anong magiging kakulangan ng mga handog na inyong tatanggapin? Walang ninasa ang Diyos na maibigay ang kabuuan ng pag-ibig na yan sa bawat isa. Upang maunawaan lang ninyo kung gaano kalaking pag-ibig ang laging inihahandog sa bawat isa na pumaparito na ang kadahilanan ay Diyos. Sapagkat ang unang pag-ibig na aking nabanggit ay ang Ama. Siya ang tunay na pag-ibig at ang unang pag-ibig. Ngunit kung hindi na ito naaalala ng tao sapagkat nakakilala na siya ng ibang iibigin, marahil ang inyong pakikiisa sa sandaling ito ay magbabalik sa inyo aking mga iniibig ng kabutihan ng Diyos. Bakit ganito ang aking sinasabi? Hindi ba kayo nakatagpo ng mabuti at mainam sa sanglibutan? Hindi ba naging mabuti sa inyo ang inyong mga kapwa? Ang inyong bang kapaligiran ay walang kapayapaan? Ang inyong bang mga sarili ay wala doon sa kalagayang maayos? Hindi ba naman lahat kayo'y maiinam? Pero bakit patuloy pa rin pinapaalala ang biyaya ng Diyos? Sapagkat ang biyaya naman ng Diyos ay pumaparoon sa inyong mga espiritu. Anumang bagay na natatagpuan ng tao sa sanglibutan ay buhat sa sanglibutan at lilipas. Pero ang bahagi na ibinibigay ng Panginoon ay para sa bawat espiritu. Buong biyaya, hindi nagkukulang, tulad ng bawat buhay na inyong tinataglay. Bagamat nararamdaman ng ibang panghihina ng katawan, ang buhay na yan ay patuloy kayong pinaglalakbay. Binibigyan kayo ng pagkakataong makasilay muli ng tinatawag na liwanag ng araw. At sa panahon ng inyong panghihimlay o pagpikit ng inyong mata, binibigyan kayo ng pagkakataong magkaroon ng kapahingahan sa laman. Naunawaan niyo ba ang sinasabi kong pag-ibig? Hindi lamang yung daladala ng inyong puso, aking mga iniibig. Hindi lamang yung bawat daing na ibig niyong matugunan ng Diyos, doon lang yung mararamdaman ang kanyang pag-ibig. Hindi lang yung bawat karamdaman na paligalingin o palilipasin, doon lang yung madadama ang kanyang pag-ibig. Hindi lamang sa bawat kagulumihanan na meron kayo darating ang kapayapaan sapagkat kayo lahat ay dumaraing na. Doon lang yung maunawaan ng pag-ibig. Kahit ang lahat ng yan ay naririyan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kulang. Lagi yang buo sapagkat hindi siya naghandog ng kakaunti. Hindi siya naghahati ng kanyang biyaya sa kanino man. Tulad ito ng mga haing buhay, buo, banal, at punong-puno ng pagbibiyaya at pag-ibig. Kaya nga ang aking tanong sa pasimula pa lang, naalala mo ba ang una mong pag-ibig?
Sapagkat ang makakilala lang ng handog ng Ama ay yung nakakakilala ng unang pag-ibig at nakakaalala nito. Magiging mahalaga ba sa inyo, aking mga iniibig, ang bawat salita ng Ebanghelyo? Kung ang nilalayon lamang ninyo ay pagalingin kayo sa karamdaman? Kung ang nilalayon lamang ninyo ay matugunan ang bawat suliranin ng inyong mga puso? Hindi ito nagiging mahalaga. Sapagkat hindi ito ang nilalayo ng inyong pagkatao. Pero bagamat malayo ang layunin ng tao, sa bagay na ninanasa ng Diyos na inyong matagpuan, hindi siya mag-uurong ng kanyang kamay upang marinig niyo ang bawat mabubuting salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Sapagkat anumang bagay ay lilipas sa aking mga iniibig, kahit ang suliranin, kahit ang karamdaman, kahit ang katawang laman na yan na inyong inaalala. Pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas at ito ang magiging yaman ng inyong mga espiritu. Ano ang alaala ninyo sa yaman ng Diyos? Ano ang alaala ninyo sa inyong mga espiritu? Iniingatan nyo ba? Inaalagaan nyo ba? O inyo lang pinakikinabangan sapagkat hanggang ngayon kayo ay may buhay at nagagawa ninyo ang bawat inyong ibig ayon sa sanglibutan? Mga iniibig na mga kapatid, igalang ninyo ang tunay na biyaya ng Diyos. Hindi lamang dapat niyong ingatan ang inyong laman sapagkat ayaw niyong masaktan, ingatan niyo rin ang inyong mga espiritu. Sapagkat siyang tunay na buhat sa Diyos. Kaya nga kung tinuturuan ng tao ng pag-ibig, hindi nangangahulugan na ito ay kulang. Na ito hindi niya narinig at hindi niya nalalaman. Ngunit patuloy itong ipaalala sapagkat hindi maiiwasan ng tao. Nakakalimutan niya ang kanyang unang pag-ibig. At naaalala lang niya sa panahon ng kanyang pangangailangan. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat naunawaan niyo, bawat panahon ay may araw ng pakikipagtipan sa Panginoon. Gaano kayo kahanda sa pakikipagtipan na yan? Ang inyong bang mga kaisipan, damdamin at kalooban ay binuo nyo sa ganitong kapanahunan sapagkat nalalaman nyo, ito'y araw mo sa Panginoon at ikaw ay makikipagtipan sa kanyang pangalan. Binitawan mo ba ang sanglibutan sa maikling panahon na ito upang ang kabuuan ng iyong sarili ay nakatuon lamang sa kanyang mga salita at aral? Upang kung makikita ka ng Diyos at ikaw ay kanyang lilingunin, maalala niya, siya ay pumapa sa akin sapagkat ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa akin. Tunay, hindi ako dumating sa inyong harapan tulad sa isang hukom. Sapagkat sino nga ba akong maghuhukom sa inyo, ngunit dumarating ako sa inyo tulad ng isang tagapagpaalala. Bagamat hindi ko kaya kayong hukuman, ngunit kayo hindi nalilingit din sa paningin ng mga banal. Ano pat ang paalalay laging ibibigay? Baka sakali sa pamamagitan ng bawat salita na tulad sa isang paalala, ang tao ay magising sa katotohanan. Hindi pala lahat ng panahon niya ay dapat para sa sanglibutan. Merong araw na ibinigay ng Diyos para sa kanya at siya'y makikipagtipan sa araw na to at ito'y kanyang ipangingilin sapagkat narito, ito ang kanyang unang pag-ibig. Mga iniibig na mga kapatid, malabis na kayong nasanay sa sanglibutan. Tila ang bagay na para sa Panginoon ay hindi nyo na napag-iisipang may kabuuan. Lagi na, bagamat bawat isa'y may taingang nakakarinig, pero anong ginagawa ng inyong mga sarili? Lahat pa rin kayo'y abala ayon sa laman. Oo, isa nga bang kaluwagan, aking mga iniibig? Ang ganitong uri ng pag-aaral na inyong natagpuan. Hindi nga ba kayo maghahanap ng kaparaanan? Bagamat ito'y ganitong gawi, kayo naman ay buo sa harapan ng Diyos. Hindi nangangalat tulad sa sanglibutan.
na kung saan bahagi matatagpuan. Kundi kayo tinitipo ng Diyos tulad ng sangkawan. Anong ibig niyang ipaunawa sa inyo? Kayo ay nasa harapan niya. Kaya nga, kayo ba yung kawan na pinabayaan? At pumaparoon lang kung saan yung ibig? Hindi ba kayo ang kawan ng Diyos na kanyang tinipon ayon sa kanyang pangalan at narito, meron lang kayong isang tinig na pinakikinggan? Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong unang pag-ibig. Alalahanin ninyo kung sino at tunay na sa inyo'y nagbibigay ng handog ng kabuang biyaya na kahit kailan hindi naglikat, kahit ang tao ay tumatalikod sa kanyang harapan. Hindi siya nag-urong ng biyaya. Hindi niya kinuha ang buhay na yan. Dahil nakita ng Diyos na mawalang kabulang, ngunit patuloy niyang ibinibigay. Sapagkat nandoon ang isang pag-asa na darating ang mga araw at panahon. Hindi lamang sila lilingon sa Diyos dahil sila'y nangangailangan. Hindi lamang sila lilingon sa Diyos sapagkat ito lang ang kanilang panahon, kundi lagi na maglalaan sila ng panahon para sa Panginoon sapagkat ito ang panahon ng pangingilin sa kanyang pangalang. Ano pat ito ang isang kaparaanan upang mapatunayan niya mula sa kanyang puso. Siya'y tunay na mangingibig ng Diyos. Hindi lamang dahil siya yung una niyang pag-ibig, kundi siya ang kanyang tunay na iniibig. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo muli. Ang aking handog ng pag-ibig at kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ako ang sa inyo'y nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.